Breaking news mga kababayan, PRRD, lalaya na. Pinalaya po ni Donald Trump. Alam nyo kung bakit mga kababayan, sisirain na ni Donald Trump itong ICC. Bubuo ang Amerika, China at Russia at Israel na isang hukuman na parang ICC at sisirain itong ICC na scammer. Naku po mga kababayan ko, kawawa sila De Lima Trillanes dito at mga bangag at mga tanga-tangang loyalista na naghudas hestas barabas kay PRRD. Alam nyo ba mga kababayan, kaya sisirain ni Donald Trump ang ICC dahil kay Tatay Digong. Kasi nga kaibigan niyang tunay ito. Kasi naman mga kababayan, itong ICC na ito ay nagagamit para sa pampolitical na interes. Gaya ng nangyari kay Tatay Digong. Anong nangyari? Pinagkaisahan. Ibininta sa ICC mga kababayan at ginagawa nilang gatasan. Dahil allegedly mga kababayan, ang ICC tumatanggap po ng limpak-limpak na maleta. Galing po sa mga kalaban sa politika ni Tatay Digong. Alam nyo ba yung nangyari sa NAIA mga kababayan? Syempre, kinidnap si Tatay Digong. Dinala doon. Kaya nawalan siya ng karapatan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nalaman ni Donald Trump ito mga kababayan. You're my friend. I will get you out in the ICC. Ayan na mga kababayan ko. Kaya si Donald Trump, sisirain ang ICC para kay Tatay Digong para hindi na magamit sa pansariling interes itong hukuman ng mga scammer na ito. Ito na po ang pasabog. Nako po, kawawa sila De Lima dito. Trillanes, nangangatog na. Aburido na sila mga kababayan ko. Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Pero kung matatandaan, pinatawa ng parusa ni Trump si ICC Prosecutor Karim Khan. Kita nyo mga kababayan, magsasanib po ang Amerika, China, Russia at Israel para kalabanin itong ICC. Mga kababayan ko, nakita nyo naman itong isang ICC judge ng International Criminal Court na si Karim Khan. Kinasuhan po at bubulukin sa kulungan. Kaya dito balak ni Trump na buwagin itong ICC na naghahari-harian ngayon. Nahawak si Tatay Digong. Siyempre, kaibigan niya si Tatay Digong Siyempre, sirain niya na itong ICC na ito. Ituloy pa natin. Dahil yan sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na siyang kaalyado ni Trump sa giyera sa Middle East. Hindi miyembro ng ICC ang Israel. Pero bahagi ng International Tribunal ang Palestinian territories kaya iniimbestigahan ng ICC ang pag-atake ng Israel sa Gaza. Ayan mga kababayan ko. Nakita niyo naman. Diba? Nakita nyo. Pilipinas lang kaya nyo. Pero ang Amerika, hindi nyo kayang hulihin mga hestas barbas kayo. Israel, di nyo kayang sugurin yan. Malilitsyong kayo ng missile dyan. Diba mga kababayan ko? Kaya tama lang na lusubin ni Trump itong ICC na ito. Na ginagamit lang ng mga kalaban sa politika para sila-sila ang makinabang dito. Gaya ng nangyari kay Tatay Digong, tignan yung nangyari. Pati si Bato, huhulihin na rin. Ituloy po natin ito. Winave ng gobyerno ang karapatan ni Duterte. Puna ng international lawyer sa ginawa kay PRRD. Ito po. Of Hong Kong. Doc, magandang gabi. Si Admar at si MJ po yung makakasama. Good evening, Doc. Good evening po.
Opo, Doc, recently po, mayroon pong isang non-government organization na nakatie up po sa United Nations na nag-submit po ng kanila pong hiling sa ICC para po kay former President Rodrigo Duterte. Ito pong International Career Support Association. Sinasabi po nila o kine-question po nila yung continuous detention ng ICC kay FPRD at iginit po na politically motivated daw yung kaso. Ano pong masasabi nyo dito, ma'am, na meron pong UN NGO na may ganito pong statement para po sa dating presidente ng Pilipinas? Well, ang communications, what we know as yung sinasabi na individual communications that are submitted to the Human Rights Committee, pinag-aaralan din naman talaga ng HRC yun. Hindi yun siya na token na submission. So, kung may substance, magkakaroon sila ng report, magkakaroon sila ng action. And I'm not sure kung ang kanilang citation is only sa Philippines. So, kung Philippine setting lang, ang possible na mangyayari is magpapadala ng rapporteur or para bang inquiry yung HRC if they find na weighty yung individual communication na sinabit. Meaning, meron ba talagang nakadetalye na instances na ginamit ang ICC warrant as a political weapon para ma-alter yung configuration ng political forces sa Philippines. Alam natin mga kababayan na politically motivated po ang nangyari kay PRRD. Ganyan din ang nangyayari kay Bato. Nakita nyo naman mga kababayan na isang senador hinahabol ng mga Hestas Barabas na wala namang pahintulot ang Korte Suprema na ipahuli siya. Walang warrant of arrest na inisyo ang Korte Suprema mga kababayan sa ating bansa. Itong ICC lang po at si Trillanes po yung kanilang nagsisilbing tinatawag na sheriff in town, nagmamagaling mga kababayan. Kaya tinawag siyang makabagong Judas Hestas Barabas. Nakita nyo po mga kababayan ang mga pinakakupal ng mga Pilipino. Tignan nyo sa nangyari sa Senado. Sino mga Hestas Barabas dyan? Diba mga kababayan ko? Ituloy pa natin paano mo nagagamit ang ICC sa pampolitikal na weapon laban sa kanilang politiko na kalaban. Tignan nyo naman nangyayari kay Tatay Digong. Anong ginawa? Diba? Yung kanyang mga polisiya, maganda naman. Nagdulot ng katahimikan at kapayapaan sa mga Pilipino. Sa 100+ million na mga Pilipino na tuwa. Kaya lang naman na politika ito, nasa kapangyarihan sila ngayon. At iilan lang naman yung mga Hestas Barabas na mga dilawan at mga bangagan na mga tagasunod ng gobyernong ito, di ba? Ituloy pa natin. Rather than for a legitimate purpose of prosecuting crimes against humanity. So, it all depends on kung ano yung evidence or concrete documentation na sinabit nila. Opo, para kasi sa grupo ma'am, itong ginagawa ay politically motivated, kaugnay sa 2028 elections at sinabi pa nila na ito rong si President BBM, ginagawa ito targeting the Duterte family to tarnish the reputation of the former president at may kaugnayan daw po ito sa kasalukuyang estado ng kanyang anak na VP. Politika raw po ito lahat. Kaya itong patunayan, ma'am? Ano kayong masasabi niyo po dito sa kanilang pong pahayag? Hindi naman unusual na magpadala ng ganyang klaseng communication, but with respect to ICC, hindi ako naka-recall na nagkaroon ng ganyang communication. Sa other instances, meron lang mga statements issued by those states na nag-withdraw like Burundi, Mali, Niger, and ano pa ba yung nag-submit? Hungary. Talagang dinideclare ng kanilang own government
na ginagamit ang ICC as an imperial tool. Yung Philippine situation is unique in the sense that hindi yung government natin, di syempre, noong time ni Duterte, yun yung sinabi niya, imperial tool ang ICC. But in this situation sa Philippines ngayon, unique in the sense na ang government mismo ang gumagamit ng ICC as a political tool and ang nagrereklamo yung marginalized or opposition group. So, this would be an interesting interplay sa HRC because for one thing, hindi sila pwedeng mag-interfere sa Ayan, mga kababayan ko. Ayan ang sinasabi ng mga komento dito. Yun na lang ang gawin ni Senator Bato. Huwag na lang muna magpakita sa mga NPA at sa mga adiktos na magdanakaw sa salot sa bayan. Sabi ni Rosana Roses, ipinagtanulo ng gobyerno ang bangag si PRRD dahil sa pagkakaiba nila sa pera at kapangyarihan. Sabi ni Wengamer Phil Ram Jan Semes, the ICC warrant has been used by MBB as a political weapon to alter the political landscape in the Philippines and to instill fear and intimidate political opponents. However, these diversionary tactics by BBM will not distract us from our main focus to identify and bring to justice the mastermind of the biggest corruption trillion peso scandal of all time. Felix, diba? Maghinay-hinay ang Korte Suprema dito dahil kung magkamali sila ay nako, one time big time na talaga, malaking gulo ito. Maraming mamamatay, sabi na Paula Gisan. With the OFW worldwide, the silent majority, the working professionals in the Philippines and abroad, and the 120 million Filipinos strongly condemn the BBM government for trying to arrest Senator Bato de la Rosa with an invalid ICC warrant in their desperate attempt to divert from the biggest corruption scam of all time, the trillion peso flood control scam. Ayan, mga kababayan ko. Check po natin ito. Tingnan po ha. Talagang malupit ito. ICC political weapon ni BBM. Nako po, mga kababayan ko. Okay, check natin ito. Nagagamit pala ang ICC sa sariling kapakanan, sa kalaban sa politika. Kaya tama lang mahalagang usapin sa na buwagin ni Donald Trump ang ICC na ito. Maring maging mahalagang usapin sa United Nations Human Rights Council ang reklamo ng isang Japanese human rights advocate laban sa Administrasyong Marcos Jr. Kaugnayan sa umano'y pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Samantala, iginiit ng Department of Foreign Affairs na baseless ang mga naturang paratang. Si Daniela Paulita magbabalita. Ayon sa isang international law expert, posibleng aksyonan ng United Nations Human Rights Council ang inihain ng isang international non-government organization na nag-aakusa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginamit umano ang International Criminal Court bilang instrumento ng political warfare laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay international law expert Dr. Melissa Loha, nakadepende sa mga ebidensyang isinumite kung mapapatunayang ginamit lamang ang ICC bilang political weapon o lehitimong proseso sa alegasyon ng crimes against humanity. kung may substance, magkakaroon sila ng report, magkakaroon sila ng action. Ang possible na mangyayari is magpapadala ng rapporteur or para bang inquiry yung HRC if they find na weighty yung individual communication na sinabit. Sa pila na inihain ng International Career Support Association sa pangunguna ng Japanese human rights advocate na si Shunichi Fujiki, inakusahan ng Pangulo ng umano'y korupsyon, bribery at mananabotahe sa 2028 elections. Kasama rin sa mga alegasyon ang umano'y pagbebenta ng gold reserves ng bansa at paggamit sa ICC upang pabagsakin ang mga kalaban sa politika ng administrasyon. Kasabay nito ang panawagan na imbestigahan ang umano'y arbitrary detention ni Duterte at ang posibleng paglabag sa Rome Statute at iba pang international laws.
Ayon pa kay Dr. Loha, maaaring magsilbing testing ground ang kaso para sa Human Rights Council sa paghawak ng mga ganitong uri ng reklamo. In this situation sa Philippines ngayon, unique in the sense na ang government mismo ang gumagamit ng ICC as a political tool. Ayan mga kababayan ko. Kaya tama lang na buwagin ni Donald Trump itong ICC na ito. Please Lord, nasa UN na makatulong sa problema ng Pilipinas. Makulong si Ngagba at makauwi si PRRD. Sana maparusahan siya ng todo abusive na ginawa niya. Kita niyo mga kababayan ko. Kaya tama lang itong si Donald Trump mga kababayan na buwagin na ito. Ayan no. Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Ayan mga kababayan ko. Kita niyo naman. Yan ang dapat pinapasabog, mahilig makialam, wala namang alam sa totoong nangyayari sa bansa. Buwagin, corrupt ICC. In the Philippines, ICC is all about political, not war crimes. Bayaran naman talagang ICC. Biruin mo, may warrant na hawak si Trillanes, pero di posted sa website ng ICC. So meaning, administration ni Ngagba ang nagbabayad sa ICC using our taxes. Kita nyo mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito? For transparency, for a better democracy, tama lang na buwagin ni Donald Trump ang ICC court na ito na naging gatasan si Tatay Digong at ginagamit ng mga estas barabas na politiko sa ating bayan para gamitin nilang political weapon para tibagin ang kanilang mga kalaban. Para manatili sila sa kanilang mga pwesto. Mga hestas, barabas, balasubas. Sabi nga ni Marcoleta magkano? Yan, si Trillanes nagiging aso ng ICC. Okay po, for transparency, for a better democracy, ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Bigyan nyo naman ng isang like, isang share at isang subscribe. Mabuhay po.